morning guys! Oh, nanggugulat na naman ang lola niyong madaldal na bungal. Oh. Ano nang nangyayari sa ating bayan? Bakit mukhang hindi na sinusunod ang inyong kutingting dyan? Nasa kabila ng mga sinabi niyang pinapatigil na daw ang mga PI ni Tamba na yan ay mukhang patuloy pa rin itong nang nagaganap sa ating mga kabihasnan. Mukhang nagiging makata ang inyong lolang guys. Oh, ito ang nangyayari daw. Sabi sa aking napanood na balita dito. Siguro naman alam nyo na yan. At mag-a-analyze na naman tayo. Mag-a-analisa na naman tayo kung bakit mukhang napakatigas yata ng tamba-tamba na yan. Nasa kabila ng sinabi ni Kutingting na ipatigil na yang PI na yan at nagkakagulo lamang ang kanilang bahay dyan. Oh. Pero ano nangyayari? Tuloy pa rin daw ang ligaya ng mga pirmahan dyan. Oh. At kahit pang sabihin na hindi naman namimilit ang iba, ay mukha talaga akong may naaamoy ditong hindi maganda guys. Bakit hindi na nakikinig si Tamba kay inyong kuting? Oh, yan ang ating katanungan ngayon na may lumilikot tuloy sa aking maliit na kaisipan na hawak ng tamba-tamba sa dalawa niyang kamay ang inyong kuting-ting dyan. Mukhang alam ko na, nasasagot na sa aking isipan kung nasaan talaga ang kontrobersyal na polvoron B na yan. B pala. Ngayon ay mukhang napapatunayan ko sa aking mga pagmumuni-muni. Muni-muni na naman ang lola. Bakit biging dumilim? Ng lola niyong madaldal kung nasaan talaga ang V ng polvoronic na yan. Ano? Nagit nyo din ang nagigits ko? Mukhang may nakakita dyan. Nagits nyo din ang nagigits ko? Oh. Mantakin nyo yan guys na tuloy pa rin pala ang mga pirmahan doon sa mga solok-solok ng ating mundong ibabaw ay sa ating sulok-sulok ng ating bayan. Ano na ang nangyayari sa iyo, Koteng? Talo-talo ka lang ng iyong ano dyan, ng tamba-tamba mo dyan. Ano? Yan ang sinasabi ni tatay na weak nga daw. Hindi niya nga mautusan, hindi na nga nangkikinig sa kanya ang kanyang mga tauhan. Oh, ano na? Paano na tayo ang ating bayan kung siya na ang nasusunod kung ang sabi ni Palangga na si ahas nagpapagalaw, mukhang mas mabigat itong isang ito na hindi na yata nakikinig sa kanyang amo dyan. Amo niya ba yan? Sa kanyang nakakataas dyan. Oh. At yung naman, ang ating ano, maliit na naman ang boses ng lola niya. Ano ba? Ang ating obserbasyon dyan guys, sa mga nangyayari na yan, na patuloy ng pagpapapirmahan dyan, is, ang unang-unang dapat mga sumugpo dyan, is ang mga namumuno sa mga barangay na yan. Pero bakit hindi magawa nila? Kasi siguro mataas ang may utos niyan talaga. Sinabi ng kanilang sinasamba na ganito ang gawin nyo. Huwag nyong pakinggan ang isang week na yan. Oh, tapos tayo dyan. Oh, paano na yan? Paano na kayo dyan? Sinabi na kasi ni Tatay Digong. Ayan na naman tayo. Sinabi ni Tatay Digong na nga yan. Paano yan susundin?
hindi na siya sinusunod na sinabi niyang hindi yan pwede, hindi na pwede, hindi na ituloy yan, hindi na ituloy yan, pero ano nangyayari? Tuloy pa rin ang pagpapapirma daw sa mga sulok-sulukan ng ating bayan. Ito ang nakikita ko talaga diyan, guys. May hawak talaga ito. Hawak nito si ano. Or, pwede din budol again. Ito ay mga pag-aaral lamang ng lola niyong madaldal. Nasabi nga niya ni ano, is kanyang, ano ba yung tawag doon? Nakalimutan ko na kaagad yung sinabi ni ang kanyang commentation. Ang kanyang komentaryo sa mga bagay-bagay lang. Ano naman nangyari dito? Ang liwaliwanag naman. Nakikita naman yung ating mga wrinkles dito. Kaya ayan, guys, dahil hindi nyo na alam kung sino pa ba ang nagpapagalaw ng bayan natin. Diba? Mayroong batas na ganyan na pag hindi na kayang pamunuan ng nasa itaas at hindi na siya nasusunod o kaya wala nang sumusunod sa kanya, ay dapat na itong anuhin? Kayo ang sumagot dyan. Diba? Yan kung ganyan na hindi na siya nasusunod at hindi na sinusunod ang utos niya, ano pang silbi niya dyan? Yan ang katanungan ko sa inyo. Kayo ang sumagot niyan, ha? At naliliit na naman ang busis ng lola nyo. Matatanggal na naman ang ngipin ng lola nyo. Kasi, ang unang-unang binibigyan ko dyan ng kasalanan kung bakit tuloy-tuloy ang pirmahan na yan ay ang mga kapitan. Hawak nila ang lugar na yan. Sila ang mataas dyan. Pero nakakalusot ang mga ganyan na nakakapagpapirma pa rin sila at kumplito pa at may pangako pa pala. At parang utang pa, ha? Grabe, siguro naubusan na sila ng pundo kaya inuutang naman ngayon sa February daw ang ang ipinangako na ayuda ay na kapalit siguro ng kanilang mga perma na yan. Binubudol ang mga mahihirap at kinakailangan lang nila ng perma at pinangakuan na February pa daw ang kapalit ng mga perma nila na yan na ganyan, na mukhang sa February pa ang kapalit ng mga pirma nila na yan. Hindi na sila naawa sa mga naghihirap nating kababayan. Mukhang pinagsamantalahan pa ang kanilang mga natutulog na isipan. Paano na yan? Ganon sila kaagdumi na parang nilang pinagsasamantalahan ang mga taong bayan na parang pagpapangakuan tapos basta kailangan daw yung mga mga kumpleto pa, yung mga voters daw. Yung mga number pa yata at at perma nila, mantakin mo yan, guys. Mantakin nyo yan, guys. Paano na kung hindi na sinusunod ang nasa taas? Ano nang kailangan dyan? Kayo ang sumagot. Kasi, di ba? Kasasabi pa lang ni Subiri. Ayan, kasi kasasabi pa lamang na hindi daw nga yan itutuloy. Pero bakit? Tuloy-tuloy pa rin ang pirmahan na yan. Ibig sabihin na nagsinungaling lang ba ang inyong kuteng-teng? Ha? Na lang kayo? Pinaasa lang kayo na naman? Na kunyari ay ipapatigil? Yung pala itutuloy pa rin? Hindi ba saan ba ang isip nila? Na akala ba nila matatago nila yan? Akala siguro nila matatago nila yan na may hindi nila o talagang hindi na talaga kayo ginalang. Hindi na kayo ginalang talaga, guys. Yung hayaan mo silang magdaldal dyan. Basta gawin natin ang gusto natin. Parang ganun ang nangyayari naman. Ano nang nangyayari sa inyo dyan, guys? Dalawa ang pwedeng mangyari dito.
Ay, kung hindi nakinig si ito ang una. Pwedeng hindi siya nakikinig na kay Kuteng. Or, ganun pa rin ang usapan nila. Tuloy nyo lang yan at ako nang bahala dito. Parang ganon na sasabihin lang na ganito, ipapatigil pero ayan, ipapatuloy din pala. Oh, na para lang kayong, yung, anong tawag dito? Yung, parang, minaniubra lang ang inyong mga isipan na kunyari is ganyan na hindi itutuloy tapos umasa kayong hindi na itutuloy pero ito tuloy-tuloy pa rin. Oh, ano na yan? Oh, pwedeng kasi dyan kung alin sa dalawa na yan pero kung hindi na nasusunod ang nasa taas, ano na? Ano pang silbi niya dyan kung hindi na siya pinapakinggan ni Tamba? Oh, ano yan? Or hawak talaga siya ni Tamba. Sabihin niya, sige, subukan mo kong pigilan at may lalabas na V. Tapos ka dyan, oh. Yan ang isa ko pang naisip, ha? Yan pa ay isa kong konklusyon. Yan pa ang pumasok sa sa sobrang daldal. Kasi hindi tayo makakapaya ganito na guys ang nangyayari na hindi niya nakokontrol ang kanyang mga nasa ibaba. Oh. Paano yan? Kung ang gusto nang magkontrol sa kanya ay iyong nasa ibaba. Oh, may silbi pa ba dyan ang inyong kuteng-teng? Anong ginagawa niya pa dyan kung hindi naman siya nasusunod na? Oh, puro na shadow ang salamin ng lula nyo. Nakikita tuloy ang mga wrinkles. Oh. Thank you nga pala guys. Alam nyo ba guys na nag-umpisa ako sa 1 ng aking follower, ng aking subscriber, followers na rin yon, is ngayon ay nag-8 na. Thank you sa mga nag-subscribe sa inyong lulang bungal na madaldal talaga guys. Love ko kayong lahat kahit hindi nyo isubscribe ang lola nyo. Mahal ko pa rin kayong lahat. Mahal ko. Baka biglang dumating ang aking Tatay Digong ditong taba is marinig tayo sino ang minamahal ng aking kung nag-iisang darling na to, matabang dalawang baba. Oh. Ayan, umalis lang sandali ang inyong Tatay Digong na mataba guys. Mayroon siyang binili doon sa sa department store. Bumili lang siya ng hilaw na isda. Alam niyo naman, mahihilig sila sa hilaw na isda. Nasaan na ba yung ating kwento? Napunta na sa ating tatay na tawang Digong. Ganito talaga guys, oo. Ganito ang aking obserbasyon talaga dyan guys. Hawak siya ni Tamba. Ha? Yan ay naisip lang ng lola nyo. Pumasok lang sa isip ng lola nyo. Malikot ang isip. O, pinapalikot natin ang ating mga isipan para hindi tayo laging naiisahan. Kaya kayong mga nagpipirma dyan, huwag kayong masilaw sa mga pangako na naman. Di ba ipinangako na ni Sangkaykay ang ang ginto at mga pilak na naging tanso? Hindi pa rin kayo nadala. Pirma pa rin kayo. Pinangakuan lang kayo ng ng mga na yan, mga ayuda-ayuda na yan na mukhang inutang pa at nagpirma naman kayo kaagad. Yan kasi nasisilaw kaagad kayo sa ayuda. Yan ang masasabi ko sa inyo. Dinaisahan kayo. Ngayon alam nyo na kung bakit kayo pinapirma. Mababawi nyo pa ba yun? Pinirman nyo na yan? Kaya dapat ang gawin dito talaga guys ay hindi mapakinabangan ang mga pirma na talaga na yan. Para naman makapaghigante ang mga nabudol at napapirmang walang kaalam-alam. Wala bang batas na ganyan? Oy, Roque, turuan mo kami kung walang batas na magpipigil sa mga mga pirmadong mga papel na yan. Kung hindi ba pwedeng ibasura yan? Kasi, dapat ganito na lang guys. Yung mga nakapirma dyan, nasa isa tingin ninyo ay naisahan kayo, nabodol kayo, matutulog lang ba kayo? Hahayaan nyo na lang ba na mga isahan kayo? Ipagtanggol nyo ang sarili nyo. Kayo, umalma kayo kung bakit kayo ginagawang mga
walang utak ng mga taong yan. O, mananahimik na lang kayo. Ay, naisahan ako. Nakapirma ako doon. Anong sinabi sa inyo ni Tatay Digong? Ha? Ano ang pinamana sa atin ni Tatay Digong? Na pag nasa katwirang ka, lakihan mo ang boses mo, lakihan mo ang bunganga mo katulad ng lola niyong ito na matatanggal na ang posteso. Oh. Hindi yung naisahan kayo, mananahimik kayo dyan. Oh, kaya yung mga nakapirma dyan, mag-isip kayo ng paraan kung paano kayo kung paano nyo ipagtatanggol ang sarili nyo at maipaglaban nyo kung paano kayo, kung ano ang karapatan ninyo na naloko kayo. Oh, yun nga lang ang mahirap. Hindi pinapansin ang nabudol. Kasi kasalanan nyo yun. Nagtatanga-tanga kasi tayo. Kami, nabudol kami. Kaya aminado akong nagtatanga-tanga kami. Kaya nabudol kami ng foreman dito sa aming pagpapagawa ng bahay. Pero hindi kami naghangad ng pera. Kaya kami nabudol ay dahil naghahanap kami ng mura lang ang bayad. O, kaya aminado ako na ang nabubudol ay nagkukulang minsan ang isip na hindi natin pinapagalaw ang ating mga isip. Kaya ayon, natulala na lang kami. Milyon ang nabudol sa amin, guys. Kaya ito, magmula nang mabudol kami, na kahit huli na wala na yung aming pera, nililiksihan na ng lula nyo ang pag-iisip. Kaya hindi na ako padadalwa. O kayo, ano nangyari? Kung yan ang binoto ninyo, dinadalwahan kayo ngayon. O, aminin nyo. Siguro, karamihan din sa inyo, yan ang binoto. Tapos yung iboto, lulukuhin kayo. O, ano ba yan? Pinag-iinitan ah. Lamig na lamig ako kanina bago ako nag-umpisa, kaya nga ganito ang damit ko. Kanina ginaw ang lola niya. Tapos ito ang naging topic natin. Naging mistesa na naman ang lola niyo. Tingnan nyo. Naku, na-high blood na naman talaga ako. Kailan ba tayo hindi maha-high blood kapag sa ating bayan na ang pinag-uusapan natin? Kailan ba babalik sa time ng ating Tatay Digong na lahat tayo masaya? Ay, hindi pala masaya yung mga kontra. Lalo na yung hindi na nakakapagpulburon. Hindi sila masaya. Lalo na yung mga hindi na nalalamnan ang bulsa galing sa kaban ng bayan. Hindi sila masaya. Yung kam-kam dito, kam-kam doon is hindi na sila masaya. Nung makaupo si Tatay Digong, tayo lang ang masasaya na mga naaapi noong panahon. At wala tayong mga ganyang kaisipan na mga magkumain ng mga pulburon. Yan. Tayo lang ang masasaya. Yung may matitinong matitinong buhay. Matitinong kaisipan. Yung wala tayong mga hangarin na yung wala tayong yung mga hindi naghahangad ng katimawaan sa buhay. Yung tayo lang ang masasaya pala noon, nung time ni Tatay Digong. Yung hindi nagkumakain ng pulburon, yung hindi nang gustong manlamang sa kapwa, yung walang balak na kumuha sa kaban ng bayan. Tayo lang ang masaya siguro. Nagkakamali ka naman, lulang. Hindi tayo lahat ang masaya nung nakaupo si Tatay Digong. Maraming nagutom ang bulsa. Kaya ngayon ay mukhang bumabawi sila. Mukhang napakaraming nagutom ang bulsa nung nakaupo si Tatay Digong. At mukhang maraming hindi nagka-income sa pulburon. Kaya ngayon ay mukhang nagtatampisaw sila. Yan ang aking obserbasyon. Yan ang aking opinion ng bungal na lola nyo. Ay, liit na naman ang boses ng lola nyo. Kasi guys, pagpasensyahan nyo na ang boses ng lola nyo. Kasi sa sobrang laki ng bibig niya, napunta lang sa bibig niya yung boses niya. Nawala doon sa lalamunan niya. Ano na nangyari sa ating usapan, guys? Ayan, nahilo tuloy ang lola niya. Mukhang aatakihin tayo ng high blood dito sa mga to. Paano na yan? Kung tuloy-tuloy pa rin ang pirmahan na yan, wala bang batas na magbabasura sa mga napirmahan na yan para mabigyan ng katarungan ang mga niloko ng mga yan na basta na lang pinapirma, pinangakuan ng kung ano, inutang pa ang kanilang pirma? Ay,
Inutang pa ang bayad sa kanilang pirma. Pinangakuan pa sa February daw ng kung ano-ano. Naku, Diyos ko. Ano ba naman mga babatas? Wala ba kayong nagagawang batas sa mga nalulokong ganyan? Oh, halimbawa yan, naloko sila. Dapat, ano yan? Ibasura lahat. Ang ano na yan. Oh, kasi, ang ginawa nila ay panluloko sa taong bayan. Oh, dapat ibasura yan. Na sinabi nga ni Kutingting daw ninyo na ipinapatigil na yan. Oh, pero ano, tuloy-tuloy. May talagang ganito ang nangyayari, guys. Mukhang hindi na siya pinapakinggan ng kanyang ano na yan. Oh, mantakin mong hindi ka napakinggan o kaya talagang ganun talaga ang usapan nila. Ito ay mga pag-aanalisa ng inyong lulang madaldal na mukhang dalawa ang aking nakikita dyan. Hawak siya ni Tamba or usapan B na kunyari ganito, sasabihin niya itigil na, pero makakalusot din pala, nasa ilalim pala sila gumagawa. Oh, diyan ang dalawa na kaya hindi na siya sinusunod ni Tamba. Mataas na ang ano, kasi may hinahawakan siyang ano. Pumasok pa sa isip ninyo kung ano ang pwedeng hawak ni Tamba para maging ganyan siya katigas ang ulo sa nakakataas sa kanya. Ano, naisip nyo ba rin ang naisip ng lola nyong madaldal, guys? Ha? Oh, ngayon ay alam na talaga natin na meron talaga siguro ng video na yan na kumakain ng mga pulburon ang dalawang mga ewan ko dyan. Ha? At ito naman ay dahil sinabi ni Tatay Digong na wala yan. Oh, ang ibig sabihin naman yon na na siguro ang ibig sabihin nun ay hindi dahil sa wala yung video na yan. Walang video na yan, kundi wala yan. Oh, kasi siya nga hindi nyo pinaniwalaan, lalo na ang video na yan. Oh, makita nyo mayan, makita man niya ng taong bayan dahil mas marami ang nabubulagan at marami ang naghahangad ng kapirahan. At marami ang naghahangad dyan. Mababaliwala yan, video na yan. Kaya nang sinasabi siguro ni Tatay na wala yan. Kung siya nga ay hindi pinaniwalaan na minahal pa natin ng buong taong bayan, na minahal ng taong bayan at pinagkatiwalaan, yan pa kaya ang video na yan. Kaya ang sabi Tatay, wala yan. Yan ang analisasyon ko. Ayan ang analisi ko sa mga nangyayari na yan at sa mga sinabi ni Tatay na wala yan. Kaya hindi na talaga yan. Kaya kung ito naman si Kutingting is, naku, kahit na ilabas yan, basta ako ay ipapakita ko sa taong bayan na kahit minsan ay naging ano rin ako, naging matapang din ako. Kung ako si Kuting, ganyan gagawin ko. Kasi di ba sinabi ni Tatay, oh, wala yan, video na yan. Hayaan mo na, kung halimbawa kung ako si Kuting at may video talaga ng ganyan, kung ako hahayaan ko na yan, sige, ilabas mo, pero ipapakita ko naman sa kanila na matapang ako, magiging baliwala talaga ang video na yan kahit na may hawak niyan si Tamba-Tamba. Naging nga si Tamba-Tamba. Mas pinangaan pa siya ng taong bayan kasi mantakin nyo yan, baka noong pa yan, video na yan, ginagamit lang para mahawakan ang aming Kutingting, kawawa naman ang aming Kutingting. Di naging sa kanya pa ang ano ng taong bayan, di nakalusot siya. Di pagkatapos yan, na ibulgar na ni Tamba-Tamba kung talagang meron siya ng ano na yan, pulburon bin na yan. Si Tambang bumagsak sa ibaba. Siya, nasa taas siya, nakalusot siya. Ganito, kalikot ang isip ng lola nyo, guys. Kasi mamahalin pa siya lalo ng kanyang mga nabubulag na mga tagasunod. Kasi, sa isang pagkakataon, naging siyang matapang. Sabi nyo, sabi nyo, weak ang aming idol. Tingnan nyo, kinalaban nyo. Hindi natatakot na sa kanya na naghahari-harian. Naging ano pa siya, naging baka sa susunod, buto niyo pa siya. Sino bang bubot? Mukhang kinikilabutan ako sa sinabi ko. Ganito na lang talaga ang gagawin natin, guys. Magmatsyag. Kasi hindi natin alam kung
ito talaga ay hawak talaga ni Tamba kaya hindi makagalaw si ano. Na kahit sinabi niyang stop, hindi siya nag-ala. Sino naman utak ng lula nyo kasi palaging nagbabakasyon, guys. Sino yung nagpa-stop sa ano? Sa Abayas, ha? Oh, na hindi siya nag-ala Pastor Kibuloy na pag sinabing stop, naki-stop talaga ang Abayas. Ano na yan sa lola nyo, guys? Dalawa na ang baba talaga ng lola nyo, guys. Ganito kasi kami dito, guys. Pag taglamig, lumulubo kami kasi hindi kami pinagpapawisan. Kaya tingnan nyo ang baba ng lola nyo. Dalawa na. Ano ba yan? Nag-toothbrush tayo kanina. May Colgate. Colgate? Ano na talaga, guys, ang mangyayari dito sa atin? Kung hindi na yan sinusunod, ano pa ang silbi niyan? Kung talagang siya ay nag-utos na mula sa puso niya at hindi na tayo iniisahan lang. Kung talaga siyang nag-utos at hindi niya lang tayo pinapaikot, ay ano pa ang silbi niya dyan? Kung hindi na nasusunod ang kanyang mga gusto, hindi nasusunod kung ano ang sinabi niya, di ba? Pag hindi ka sinunod, anong gagawin mo dyan? Wala ka bang aksyon dyan na hindi ka sinunod ng iyong inuutosan na itigil na yan, na stop? Kailangan mo pa bang mag-alak Pastor Kibuloy para mapa-stop mo ang Abayas? Ay, ang mga yan? Naku naman talaga naman, ano pang silbi mo dyan? Ba't ka pa nandyan kung hindi ka naman pala sinusunod ng nasa ibaba mo? Mukhang sila pa ang naghahari-harian. Hindi ka ba nahiya niyan sa amin? Hindi ka ba nahihiya sa taong bayan na pinapasahuran ka? Wala ka naman silbi dyan pala. Kasi hindi naman pinakinggan yung iyong inutos. O talagang inutos mo ba talagang ipatigil yan? Nagtatanong lang kami. Kung totoo bang inutos mong ipatigil yan? Kasi kung inutos mong ipatigil yan, bakit meron pa rin? At tuloy-tuloy pa rin daw. Kasi hindi mo nalalaman siguro, kasi hindi mo masyadong inaasikaso siguro yan. Baka may iba kang pinagkakaabalahan. Tingnan mo. Paano nalaman kung walang lalabas na balita ng ganyan? Paano na namin malalaman na tuloy-tuloy pa rin pala yan? Mamalaya namin, nakaupo na ang tamba-tambanan nyo na yan? Mukhang pinagkakaisihan nyo na lang kami at mukhang iniisihan nyo lang kami. Kunyari, sinabi mong hindi, ito pala, ay, parang ganun din ang nangyayaring sa sinasabing hindi pa papasukin ang ITTIC na yan. Pero anong sinabi ng iba na nakapasok na daw? Ano ba ang ginagawa nyo sa taong bayan? Nagsisisigaw na nga sila na nabudol sila. Tapos, pinapaikot nyo pa rin ng ganyan. Kung hindi mo yan mapapatigil, anong silbi mo pa dyan? Na hindi na sa'yo nakikinig ang taong, ay ang mga nasa ibaba mo. Ano ba yan? Di ba noon is, sabi nga ni, may mga nag-iingay na mga dilawan noon, na pag hindi na kayang, na minaman na ibura daw ni aming idol na Bongo si tatay, na kailangan, ito pa nga TV siguro na to ang nagsabi niyan eh. Natatandaan ko, kung hindi ako nagkakamali, na minaman ni Obra na si tatay ni idol namin Bongo dahil wala nang sariling desisyon si tatay, si idol Bongo na lang namin ang nag-ano. Di ba gusto nyong gusto nyo pang, mukhang gusto nyo nang alisin si tatay Digong noon? O ito ano nangyayari ngayon na ito ay mukhang tunay kung talagang hindi na siya sinusunod ni Tamba-Tamba? Anong ginagawa nila Tipe? Na hindi na nasusunod ang inyong kuting. Di ba? May batas dyan na pag hindi na pinapakinggan ang nasa itaas, may batas dyan. Ano na? Mag-antay na lang tayo na mukhang naiisip tuloy namin na pinapaikot nyo lang ang mga isipan namin. Niloloko nyo na again kami? Na niloloko nyo lang kami? Na pinapa-stop nyo kunyari yan? Tapos tuloy-tuloy din pala? Ay naku guys, mag-isip-isip talaga tayo. Kung ang sabi nyo noon na ayaw niya sa mga dilawang kasi magiging papit lang si Lenlen noon. O ano nangyayari ngayon sa inyong ano nangyayari ngayon? Hindi po ba yan pagiging papit? Hindi na siya nasusunod sa kanyang mga gusto. Putulan na naman ang ugat ang inyong lulang na madaldal.
mag-isip-isip tayo guys, nang hindi tayo palaging naiisahan. O, kung hindi na siya nasusunod, at kung totoo talaga na siya ay nag-utos ng ganyan, ano pa? Papayag na lang ba tayo na hindi naman pala siyang, na para lang siya dyan, litrato? Na para siyang litrato, na wala naman pala siyang nagagawa dyan, na hindi naman siya sinusunod ng mga nasa ibaba niya, paulit-ulit tayo. Oh. Ay, nako talaga. Hindi natin alam kung anong gagawin natin, guys, pag ganyan ang nangyayari sa At bakit, ang sabi ni Palangga, si Ahas ang nagmamaniobra dyan. Mukhang pati si Ahas, hawak din. Ano yan, obserbasyon na lola nyo, guys, na mukhang pati si Ahas, hawak din. Kaya, mukhang nagiging malakas ang kutob ko na silang dalawa ang laman ng video na yan. Naku, pati si Ahas ay walang magawa. Ano na? Yan na lang naghahari-harian na peking hari daw sa akin. Ano ang magpapagalaw ng ating bansa? Papayag kayo niyan? Yung mga bumoto dyan, papayag kayo na hindi yung binoto nyo ang magpapagalaw sa ating bansa? Okay lang sa inyo? Kasi ayaw nyong tanggapin sa sarili nyo na ganun kahina ang ibinoto nyo? Natalo-talo lang isang naghahari-harian daw dyan. Naku guys, mag-isip-isip kayo na hindi lang yung mga taong bayan ang naluloko yata. Pati din kayo na nandyan, nakasipsip pa din na nandyan pa rin nakasunod sa inyong kutingting na yan. Hindi na sinusunod ang kutingting ninyo nang naghahari-harian na yan. Nga pa rin kayo dyan. Hindi kayo gagawa ng aksyon para ipagtanggol nyo ang binotong idol ninyo na hindi kayang pasundin ang mga nasa ibaba niya. Papayag kayo niyan na hindi siya nasusunod kung talagang hindi talaga siya nasusunod o talagang magkasabuatan na sila. Yan ay naisip lang opinion lang ng lola nyo na kung totoo pa ba ang mga sinasabi ng kutingting ninyo na talagang pinatigil niya na yan, na hindi talaga siya sinusunod ng nasa ibaba niya na yan. O talagang nagsasabuatan. Yan ang tanong namin, tanong namin yan. Minulyong ko, sabihin mo sa akin kung bakit ba na mamukhang namamaniobra ang isang kuting ng isang naghahari-harian dito sa mundo ito. Ipakita mo sa akin kung ano ang hawak ng naghahari-harian ito. Bakit napapasunod na ang isang kuting? Naku guys, tama daw ang hinala ng lola nyo. Tama daw ang hinala ng lola nyo. Madaldal. Thank you sa mga nag-subscribe sa lola nyo. Kahit hindi nag-subscribe, nanood lang. Mahal ko kayong lahat guys. Oo, magdasal tayo na sana ay mabigyan na ng katapusan ang kung ano man ang nangyayari dyan sa loob ng bahay natin na yan. Hindi sa kanila yan dahil pera ng taong bayan ang pinatawa tayo nan. Kasi ito naman mga na to, mga bulag na tagasunod. Mantakin mong sa kanila daw yan? Bakit? Pera ba nila ang ipinatayo ng bahay na yan? Ito talaga. Ganyan ang mga taong napakadaling paikutin dahil nabubulag sila kapag sila ay may sinasamba. Mantakin mo, ay nakabalik sa kanilang bahay. Yan ang masasabi ko sa mga nagsasabing sa kanilang bahay yan. Bahay ninyo yan dahil pera ninyo ang pinagawa dyan. Mukhang yan ang epekto. Ano naman nangyari sa tenga ng lola nyo? Yan ang epekto sa mga pambubulag ni Sangkaykay sa inyo. Na ginawa nyo yan mga hari at rayna sa isipan nyo. Na kayo ang amon yan. Dahil pera nyo ang sinasahod nyan. Pera nyo ang kinakain nila. Asan ang kayamanin ni Sangkaykay? Naghihirap kayong lahat dyan. Asaan yung sinasabi ni Sangkaykay ng mga kayamanan? Wala! Asaan? Nakagagalit na naman ang lola ninyo. Sige na guys. Thank you for watching guys. Talagang magdasal tayo guys.
na sana hindi tayo niluloko lang ng mga yan. Lalo na yan si Kuteng-teng na sinabi niyang pinatigil niya na. Andiyan ang tatay niyo. Thank you for watching. Mahal ko kayong lahat. God bless you all. Love you.